Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Sana maayos po ang audio natin ano, paki-comment niyo naman kung okay po yung audio natin. Ngayon po ay February 7, 2026 at pag-usapan po natin ito pong si Senador Rodante Marcoleta o according kay Attorney Jesus Palsis, Senator Rodante Marcoleta is lying through his teeth. Yon, okay pala ang audio natin. Maraming salamat. Bakit kaya sinabi ito ni Attorney Jesus Palsis mga tol? Ito kasi yung naging situation pala noong confirmation hearing ng mga opisyales po natin sa Armed Forces of the Philippines. Meron pong post dito si Joseph Morong ano, at sa post po niya na ito, yesterday, hindi kasi tayo masyadong nakapag-live kahapon. Isang beses lang, gabi pa, no? Kagabi na. May post si Joseph Morong para mabigyan po tayo ng konteksto. Sabi po dito, Senator Rodante Marcoleta is drawing plaque for his statement to give up the Kalayaan Island Group. This is because the KIG falls outside the Philippines exclusive economic zone. He said this during the Commission on Appointment hearings at the Senate. But maritime law experts say Marcoleta's claim is false. Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio says EEC do not need coordinates, and the Maritime Zones Act includes the Kalayaan Island Group in the Philippines Maritime Zones. UP Institute for Maritime Affairs and Laws of the Sea Director Professor J. Batong Bakal says the basis for our claim in the KIG is Presidential Decree 1596, which builds on an occupation by Colonel Tomas Cloma of the KIG in 1956, not the EEZ. This is further strengthened by local laws and the 2016 Arbitral Award. At ito po yung video mga tol, no? Baka kasi sabihin ng mga Duterte supporters, hindi, sinisiraan nyo lang si Marcoleta. Ito po yung video, kayo na po ang humusga kung ano po ba yung katotohanan sa balita po na ito. Pakinggan po ninyo mga tol. We swear. Ulitin natin. Yan. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, ako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po siya, nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Diba? I-give up na raw yung KIG. Nung umabot ng backlash yan, nagkaroon ng backlash sa public, ito na po, nagdadahilan na si Marcoleta. Nag-private message si Joseph Morong at tinatanong yung panig niya. He said that Philippines should give up Kalayaan Islands Group. Dinidinay niya mga tol, ulitin natin ha. We swear to the Constitution Dinidinay niya. that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin.
Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Oh. Then, mako-coordinate na natin lahat. Di ba? But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Oh, di ba? Mga tol, ang linaw-linaw, i-give up natin ng KIG. Tapos, sasabihin niya, hindi daw totoo. Anak ng teteng naman na yon. Eto basahin ko po sa inyo yung kanyang katwiran kay Joseph Morong, no, na pinadala through private message, Viber. Oh. Sasabihin pa, mga detractors lang daw ang gumagawa-gawa. Sabi dito kasi, ni Marcoleta, ayan o, naka-post naman po ito sa page ni Joseph Morong. Babasahin ko lamang po. Sabi ni Senator Rodante Marcoleta, hindi ko sinabi na ipamigay natin ang KIG. These people are deliberately abbreviating the context of what I actually discussed at the last confirmation of appointment hearing, a commission on appointment hearing before the 35 members of the AFP who are to be confirmed on that day. Sabi ni Joseph Morong, kopya sir, will use this. My detractors, yun pa kay Marcoleta, are implying that after my interpellation in the CA, where 35 members of the AFP are to be confirmed, I informed them that for the WPS to be listed in the IHQ, we need to deposit maps to the UN to notify the world that we are usurping part of the high seas, including the KIG, to the WPS, since the KIG lies beyond our EEZ. I said that it's not possible because that will be violating the UNCLOS unless, of course, we give up the KIG to solve the problem. Oh, kaya tuloy, sabi sa kanya nitong si Attorney Jesus Palsis, he is lying through his state. Pero bago natin puntahan yan, wala talaga siyang pinagkaiba kay Digong. No? Ito kasi may shared post naman si Fiscal EJ. Puntahan natin yung shared post ni Fiscal EJ kung ano silang dalawa ni Rodrigo Duterte. Talagang may totoo ang kasabihan no? Birds of same feathers flock together pakinggan niyo to. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines, previous Philippine Sea. Karami ng dagat natin, ibigay na lang. Sige iyon na yung yan. Di ba? Talagang digong na digong ang statement din ni Marcoleta Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines, previous Philippine Sea. Karami ng dagat natin, ibigay na lang. Sige iyon na yung yan. Di ba? I-give up. Pareha sila ni Rodrigo Duterte na ngayon ay nakakulong sa Hague, Netherlands At ang confirmation of charges nakaset sa February 23. No? Kaya hindi mo tuloy masisisi ngayon ito pong si Attorney Jesus Palsis kung bakit sinabi niya sa kanyang post na Senator Rodante Marcoleta is lying through his teeth. Basahin ko po sa inyo Ito po, yung post ni Attorney Jesus Palsis. Yan. Sabi po dito, Senator Rodente, mali pa nga yung spelling niya Rodente Marcoleta is lying through his teeth. Sinabi ni Rodante Marcoleta kay Joseph Morong na hindi daw niya sinabing i-give up ang Kalayaan Island Group. Ito ang transcript ng sinabi niya sa Commission on Appointments.
Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEZ. Wala dun sa limit ng ating exclusive economic zone. Ano ba talagang ipagpapatayan natin dito? For something that is not even within our EEZ, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Yun po yung nadinig natin mismo sa video na pinarinig ko sa inyo kanina. Ang gawin natin para madali, i-give up natin ang KIG. Kakaiba talaga, no? Ayan, sabi ni Palsis, klarong-klaro na sinabi mo, dear Chinator. And sorry kailangan mong mag-review ulit ng batas. Pumasok ka ulit ng law school. Ang sakit naman nun. Ouch! Kapwa niya abogado nagsasabi rito, di na tayo The KIG is not ours on the basis of EEZ, which is under UNCLOS and refers to maritime rights. The KIG is ours because of the doctrines of res nullius, effective occupation, and PD 1596, which states that the Kalayaan Island Group is Philippine territory. Nakanamteteng na yan. Napagsasabihan katuloy ng kapwa mo abogado, Senator Rodante Marcoleta, na mag-aral ka muli. Sa bagay, sabi nga ng mga legal luminary, particular si dating Associate Justice Antonio Carpio, si Rodante Marcoleta is the lowest among ranks of lawyers. Ituloy ko pa po yung sinasabi dito nitong si Palsis. Traidor ka talaga. Oh, I'm sorry. Nasa nababanda yun, Ito. The KIG is ours. Nabasa ko na kanina, pero ulitin ko. Because of the doctrines of res nullius, effective occupation, and PD 1596, which states that the Kalayaan Island Group is Philippine territory. Thus, the KIG is ours not as a maritime right, but as a territorial right. We are claiming it as our territory. And so far, because we have Barangay Pag-asa with more than 400 Filipinos residing in T2 Island, which is part of the KIG, we have effective occupation of the KIG. Traidor ka talaga, Senator Marcoleta. Binabasa ko lang By parroting China talking points and propaganda, you are exposing yourself as a senator of the Republic of China and not of the Republic of the Philippines. You cannot be ignorant or negligent. You are intentionally and willfully lying and gaslighting the Filipino people because you are a lawyer. You are presumed to know the law, which includes Presidential Decree number 1596 and the relevant international laws on discovering and occupying res nullius territory. Nakakahiya ka. Uulitin ko yung sinabi ni Rodante ni Jesus Palsis kay Senator Rodante Marcoleta. Nakakahiya ka, Senator Rodante Marcoleta. Ano sa tingin ninyo mga tol? Nakakahiya ba talaga itong pinaggagawa nitong si Rodante Marcoleta? O mas nakakahiya yung mga tangang Duterte supporters na ine-echo pa yung mga pinagsasasabi nitong si Rodante Marcoleta? Alin sa dalawa ang mas nakakahiya? Yung mga tangang sumusuporta sa pahayag ni Rodante Marcoleta o si Senator Rodante Marcoleta? Ito pa, may karagdagang pang post si Atty. Jesus Palsis What Senator Marcoleta is giving up. Ang sabi ni Rodante Marcoleta, ang gawin natin para madali, i-give up natin ang Kalayaan Island Group. Maybe he hasn't been there, but Josing Morong has, and many other journalists, and it was also featured in the 2025 award-winning documentary Food Delivery,
What they saw was beauty. What they saw were kids. What they saw were Filipinos. You see, the Kalayaan Island Group is not just some mythical place covered by theoretical law issued by Ferdinand Marcos Sr. The KIG is a real place with real people. Barangay Pag-asa in Pag-asa Island, or internationally known as Taitu Island, is home to more than 400 Filipinos. Barangay Pag-asa is the sole barangay of the Municipality of Kalayaan, which is under the province of Palawan. That is definitely Philippine territory. And so giving up the KIG would have real consequences. It would allow China to effectively occupy and own the whole chain of island there. It would require the removal of those 400 Filipinos living in Barangay Pag-asa. Nako, sana naman itong mga Pilipino na nakatira dito sa Barangay Pag-asa, walang bumoto kay Senator Rodante Marcoleta. It would be a treacherous dismemberment of national territory. Any lawyer and senator who swore to uphold the 1987 Philippine Constitution also swore to uphold and protect the territorial integrity of the Republic under Article 1, National Territory. It requires upholding the relevant local and international laws that grant and protect our territorial rights. It definitely requires lawyers and senators not to advocate giving up our rights and occupation of the Kalayaan Island Group. If you are really love our country and prioritize Philippine interest, ito ang hamon ni Jesus Palsis kay Rodante Marcoleta. I dare you, Senator Rodante Marcoleta, to do the following. 1. Watch the documentary Food Delivery. 2. Visit Barangay Pag-asa and live with the residents there for at least a day. 3. Visit and talk to our soldiers defending the KIG. Then maybe, just maybe, you will stop parroting China's propaganda and talking points. Prove to us that you are not a Chinator. Prove that you love our country. Prove that you are for Filipinos. Ang tanong, kakasakaya rito itong si Senador Rodante Marcoleta. Mukhang malabong mangyari yan, mga tol. Kasi alam naman natin yung sitwasyon sa Senado ngayon. Meron talaga mga Chinator no? Meron ngang kumalat na mapa parang pang-aasar lang yun no? 9 dash line. Tapos ang nakalagay doon sa mapa, mga mukha ng mga Chinador. Ito mga tol, yan sabi dito sa mapa, sabi sa shared post ni Atty. Wilfredo Garrido, sa naghahanap ng coordinates ng 9 Judas line. Ito, mga mukha ng mga senador. 9 Judas line. Nandito ang mukha ni na Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, Bongo, Chis Escudero, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, at saka si Joel Villanueva. Ang na-exempt lang sa minority rito, si Senator Jingo Estrada. Kasi si Senator Jingo Estrada, in fairness naman sa kanya, lumalaban siya kapag ang pinag-uusapan ay West Philippine Sea. Hindi niya kapareha sa naratibo itong si Rodante Marcoleta. Ngayon mga tol, sa mga binasa ko na yan, kayo na ang humusga. Nagsisinungaling ba talaga itong si Rodante Marcoleta? O nagsasabi lamang siya ng katotohanan?
Ano sa tingin ninyo? Pero, ang hirap kasi i-deny nito mga tol eh. Etong video niya. We swear to the Ang hirap Constitution i-deny. that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kesa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC. Biruin mo, no? Ang pagkakaalam niya, mga to, lawyer tong nagsasalita, si Rodante Marcoleta, lawyer siya. Ang pagkakaalam niya, wala daw kahit sa exclusive economic zone natin, itong Kalayaan Island Group. Naku po! Dapat bilang isang abogado, alam na alam niya yung sinasabi dito ni Attorney Jesus Palsis na batas na tumutukoy sa karapatan natin sa Kalayaan Island Group. Yung presidential decree. Kasi, pag presidential decree, mga tol, lumang batas na ito eh. Kaya ang presumption bilang isang abogado, dapat alam mo yun. Presidential Decree 1596. Baka maunawaan ko pa na yung mga bagong batas hindi niya alam eh. No, kasi baka ma-miss niya. Pero syempre, membro na siya ng Kongreso kaya hindi niya rin pwedeng hindi malaman ng bagong batas. Pero ito, lumang batas ito na pinag-aaralan ng mga abogado. Kaya tuloy ang payo sa kanya ni Jesus Palsis, bumalik siya ng law school at mag-aral muli. Oh, kakaiba. Pero malamang sa malamang mga tol, alam naman ito ni Rodante Marcoleta. Ang problema lamang, syempre yung kanya kasing mga paniniwala ay naka-aligned sa mga Duterte. Ako, naniniwala ako na hindi ito sariling paniniwala ni Rodante Marcoleta eh. Ang mga sinasabi ni Rodante Marcoleta ay nakabase sa paniniwala ng mga Duterte na kanyang pinaglilingkuran. Kaya hindi niya pwede itong baliin. Sinabi ni Rodrigo Duterte, parehas na parehas sila, i-give up eh. Di ba? O eto. Kayong mga Pilipino na nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Hayaan mo yan. Previous Philippines. Karami ng dagat natin, ibigay na nga. Sige, iyon na yan. Ibigay na lang. Sige, iyon na yan. Parehas na parehas sila ni Rodrigo Duterte. Kaya uulitin ko, malamang ito, kahit alam ni Rodante Marcoleta, kakalimutan niya. Iga-gaslight niya yung kanyang mga manunood, yung public, para lamang mapaniwala ang mga ito na tama ang mga Duterte sa puntong ito. Pero ang laking kasinungalingan, di ba? Kaya tama yung sinasabi nitong si Jesus Palsis, lying through his teeth. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.